Alright, so good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin tong si Soto. So, meron nung kasi nagsasabi na si Marcoleta daw ang magiging Senate President. What the heck? That is fucking impossible. Bakit? Diba? Ang nagiging po dyan, Senate President, kahit na yung mga comeback, nagiging Senate President sila dahil po sa kanilang experience. Ang mga senador natin, kahit po yan ay sabihin natin na bakasyon, dahil natapos ang termino, natalo, whatever reason is, nangyayari po dyan, pag nagbalik yan, nag-comeback, tinuturing pa rin silang senior. At ang karanasan na yan ng pagiging mambabatas, lalo na sa kanya, na mas may karanasan siya sa pagiging Senate President. Diba? Kaya nga agad ang kinoconsider, mapapalitan si Chis Escudero. Pero kung Marcoleta, that is impossible. Si Marcoleta, sobra naman ang tanga ng mga original na mga senador natin kung papayag lang na kay Marcoleta lang ibibigay yung pagiging senador, pagiging Senate President. And I don't think so na papatulan niya ni Marcoleta. Sobra na siya. Hindi rin naman niya mapapauwi si Digong kahit maging Senate President siya, di ba? Now, ako naman, pabor naman ako na mapunta kay Soto yung Senate Presidency. Kasi kay Chis Escudero, nakita naman natin kung anong ginawa niya doon sa issue ng impeachment. May sariling diksyonaryo si Chis Escudero. Lahat ng paraan to delay, di ba? Kasi pala may bakasyon, ginawa niya. Wala siyang takot kasi nga naman kailan pa ba magpa-expire yun? 2028 pa siya, 2022 siya nanalo 2028 pa. So talagang ginawa niya kahit na hindi maka-please doon sa mga tao, nandun yung pangangailangan, nandun yung demand base sa constitution natin, forthwith, agad-agad, di ba? Without no delay, right away, sabi ng mga dictionaries, ng mga legal dictionaries. Pero sa kanya may sarili siyang dictionary. Tapos ginagamit niya pandahilan, bakit dati? Yung mga nakaraang hindi rin naman nangyari agad. Sabihin niyo sa akin, forthwith. Sabi ko nga, kung di ba naman gago talaga to alam naman ni Chis Escudero, mali yung ginawa ng mga naunang batch nila. Mali yung ginawa nila na hindi nila sinunod yung forthwith noon sa Constitution sa mga naunang impeachment. Diba? Pero hindi po tama na gagamitin mo yung dahilan dahil kailanman hindi pwedeng maging good presidents yan na susundin kung alam mo naman na hindi naman sinunod ang tama. It's a bad precedence. Di ba? So ngayon, tama lang na masibak tong si Chis Escudero. And after all, di naman talaga kaaliado ng Pangulo yan dyan Di ba? Sa dilawan yan noong 2022. Remember, 5 ang nakapasok lang sa 10 miyembro ng UNITEAM na mga senatorial candidates, 'di ba? Tapos etong si Soto, siya naman yung kinakampanya ng Pangulo. Kung napansin niyo sa statement ni PBBM, siya yung kinakampanya ni PBBM na maging Senate President. Paano? Paano ko nasabi yan? Hindi ba lagi niyang sinasabi yung experience niya na nakasama nila si Soto, na ito yung naging Senate President nila. At kapag meron silang mga disagreements, meron silang mga sigalot, di ba? So si Soto, magaling na leader sa Senado. He was able to find ways, di ba, na masettle yung problema ng mga nag-aawayang senador. Yun pa lang clue na yun na maganda na talagang mas preferred ni PBBM itong si Soto ang maging Senate President. At palagay ko, hindi po malayong mangyari yan. Sabi lang naman nga ni si Soto naman hindi naman po maayaw Open siya, sabi niya rito. Sabi ni Soto, if there are enough numbers. Ibig sabihin, kung merong 13 dyan na pabor na magi ako nga Senate President, why not? 'Di ba? Capable naman siya. Dati niya trabaho 'yan. Deserve ba ni Chis? Alam niyo po, deserve ni Chis ang matanggal. And take note bakit po dinelay? Kasi walang integrity. Ako talaga naman, hindi ako pabor na sa ginagawa ni Chis sa impeachment
Tingnan nyo ha, he was playing playing safe from the very beginning sa pag-handle ng impeachment. Bakit? Paano ba nanalong maging paano ba siya naging Senate President? Hindi ba dahil doon sa bulok na paa? Tinawag nilang bulok na binti ni Bong Revilla? Oh, nagkasamaan lang ng loob yung mga senador dahil ayaw niyang payagan na mag-Zoom si Bong Revilla. Kasi nung pandemic lang daw yun uso, tapos sila naman warm bodies nandun present. So dapat everybody must be present regardless sa yung binti ni Bong Revilla na nakabalot na nagsusugat, may aksidente yata yun. Sabi niya na hindi pwede, sabi ng doktor, na matagtag. Di ba? So doon nagkasamaan na sila ng loob. At saka yung salita ni ni speaker dati, si yung pinalitan niya. Oh, di ba? Ngayon, walang ibang choice sila kung hindi itong si Chis Escudero. Pero isang boto lang yun. Isang boto lang yun. Sabi nga, yung kay Bato de la Rosa daw, yung yung deciding vote kung mananatili o mapapalitan yung Senate President nun. Di ba? Si Zubiri. Oh. Yan. Thank you, Lisa. Si Zubiri, di ba? Oh. Kaya nga nagagalit si Zubiri kasi kinausap pa niya si Zubiri, support ako talaga sa iyo. Tapos niyakap pa niya yung asawa ni Zubiri na napakaganda. Tapos malaman-laman ni Zubiri, utik na bumaliktad lang si Bato. Oh. Kaya kay Bato de la Rosa, kahit po mag-impeachment, pag nakitang na ipaliwanag pag hindi pa nahuli yan ng ICC, maipaliwanag lahat ng mga ng batas, yung mga tawag dito, mga ebidensya, makita niya talagang convincing yung ebidensya, overwhelming. Palagay ko boboto rin yung si Bato de la Rosa ng guilty or mag-inhibit yan. Oh, hindi pwede mag-inhibit na lang, hindi yan mag-no vote pero pwede pala mag-inhibit. Ganun, hindi yan sasali sa botohan. Oh, ganun lang ang gagawin yan ni Bato de la Rosa. Diba? Pero ako, again, base sa pananalita ng Pangulo during the Alyansa campaign rallies, na pinagtatakahan ko why he kept on saying that. Ang daming pwedeng sabihin para rito kay Tito Soto, pero bakit yun palagi? Oh. Diba? Bantayan dapat si Bato, Rodante at Bongo. Pagdating dito kay Bongo, kay Bongo, yan? Gusto rin niyang ma-impeach si Sara, kunwari. Gusto niyang ma-impeach si Sara. Bakit? Banta sa kanya yan. Pangarap niya magpresidente. Banta sa kanya yan. At saka hindi naman nila talaga kasundo si Bongo. Kasi si Bongo mas malapit kina Hanilet. Oh, 'di ba? Ngayon itong si Sara, itchipwera silang magkakapatid. Nung panahon ni Digong sa Malacanang, hindi sila makadirekta. Buti pa yung mga vloggers. Sila Maharlika, sila Mocha Uzon, sila Byron, nakakadirekta sila. O, sila Kap, Dino Barsaga. Pero tong mga magkakapatid, hindi sila makadirekta dahil hinaharang nito ni Bongo. Di ba? Tsaka itong si Tio Moreno, di ba, nag-post din ito, yung influencer nila na kaibigan ni Sara, na huwag iboto si Bongo. Kasi nga, he learned na gusto ni Bongo ma-impeach si Sara. You know what I'm saying? Ayun ang pagkakaano ni Duterte, pinagtakahan ko na nga Inaresto yung iyong kaibigan na mula sa Lusak. Nagdala sa iyo sa Senado, sa Malacanang at naging senador ka. Nung inaresto, lumabas ka. At bumili na lang ng pizza, anak ng baka. 'Di ba? Okay, iwan na nga natin to. Basta ako, abangan natin. Ako gusto ko talaga ito maging Senate President para sa Ang Senate President naman po, bumuboto rin naman yan sa impeachment. Yun nga lang, kung di ako nagkakamali, si Enrile, bumoto rin dati yun.
nung merong impeachment noon, bumoto din siya. Kasi ano siya siya yung, I don't know, dapat nga hindi bumoboto yung mga judge So, kaya lang, ewan ko sa Pilipinas, our lawmakers, sa totoo lang, they always break laws. They're lawmakers and yet they are lawbreakers, right? Yun na nga, sayang si Binay Hindi nakapasok. Tsaka si Abalos. Problema rin kasi dyan, kaya hindi nakapasok yung mga kakamping. Naging maramot sa boto. Tsaka yung mga loyalista.